Hello, hello, good morning, good afternoon po sa inyong lahat. Dabordan sa bansang Croatia, sa lahat ng OFW, kamusta? So, Merry Christmas and Happy New Year pala sa inyo. So, ngayon day off ko pala ito ngayong araw. So, nag-decide kami na pupunta kami dun sa may ukay-ukayan. So, yung ukayan po pala dito is malapit po pala sa amin. So, ayan, parang Pilipinas lang din sila. Naglalatag din sila dyan ng mga ukay. Tapos, nag-chat yung friend ko na si Ate Amilin na sabay na daw kami pupunta dun sa ukay-ukayan. So, inantay ko siya dito sa Supot Station which is malapit lang po sa amin. So, dito na nga ako nag-antay sa kanya. Tapos, na-board ako kasi ang tagal niyang nakasakay pala kasi ang tagal daw ng bus. Holiday kasi daw, tapos yon ang tagal niyang nakakuan. Dito yon yung support station sa mga tram dito malapit sa Maylawa po. Yan po dito po malapit na lang yan, yung dyan tayo bababa sa underground. Tapos malapit na dito yung ukay-ukayan. So ito yung mga tao. So unti lang pala to ngayon kasi nga holiday. Pero may nagbebenta din ngayon, pero hindi masyadong marami kasi nga holiday nga siya. 24 po ito ng umaga pumunta kami. Tapos ayan po, nilakad lang namin kahit malayo. Sinundan ko lang po yung mga tao papunta doon at saka pabalik. Tapos ito na po yung location nila ng ukay-ukayan dito. Para rin siyang divisoria, yung mga may display na may mga tag, mga hindi po yan siya gamit. Meron ding mga ukay talaga yung mga second hand dyan. Libutin mo lang yan, napakalawak. Kompleto na po, may grocery, may mga damit, basta lahat na po siya na mga kailangan po dito. Meron po dito sa ukay-ukayan. So yung ukay po pala dito sa Croatia is every Sunday lang po. So dapat maaga kang pupunta doon kasi hanggang 12 noon lang po magko-close na po lahat yung mga stall kasi bawal ata yung hanggang gabi. Yan lang po yung binigay ata ng government sa kanila, hanggang alas 12 lang po. So yung maraming nabili ay si Ate. Tapos ako is wala akong nabili masyado kasi nga wala, ang mahal yung iba, yung parang brand new siya, hindi siya second hand talaga. Babalik pa kami dito soon sa ukay-ukay kasi mura lang dito. Syempre mga second hand na, diba? Pero okay naman, okay pa siya yung mga second hand, kagaya din siya sa Pilipinas. So babalik tayo dito. So hindi siya masyado pa daw itong marami ngayong nagtitinda kasi holiday nga, 24 to ng umaga. So magpapasko. Kaya ito lang po yung nadatnan namin. Tapos medyo late na kami pumunta. Dapat agahan nyo. Pagpunta mo doon mga 8 AM hanggang alas 12 sila close lahat yung mga establishment. So bababa ka pala ng tram niyan sa Supot Station. Tapos masasakay ka ng bus na 285 ata yun siya na bus. Basta sundan nyo lang yung mga tao na bababa dyan sa tram station pababa. Tapos may nakikita kayo din dyan na nagtitinda ng mga ukay sa ilalim ng tulay. Pero hindi pa po yan yung pinaka ukay talaga. Yan lang po yung gusto nilang mag-display dyan kasi para wala silang mga yung competitor. So dyan lang sila nagkuan, so display. So yung pinakakuan talaga destination ng ukay is yun dun sa unahan. Malalaman mo man yan kasi sundan mo lang yung mga tao na naglalakad papunta dun. Kaya naman siyang lakarin. Nilakad lang nga namin ni Ate hanggang doon pabalik at saka papunta doon at saka pabalik. Naglakad lang kami, tapos si Ate yung may maraming nabili na mga jacket, mga gamit sa bahay kasi kalilipat lang niya ng bagong apartment, so kailangan din niya ng mga gamit.
So nag-day off pala ako ngayon. So dalawang araw yung day off ko, 23, 24. So andito na ako ngayon sa Zagreb. Wala na po ako sa Dubrovnik. Andito na ako na-assign sa Zagreb kasi nga winter, close na po yung mga hotels na doon sa mga isla. May hindi close na mga hotels pero pili lang ata. Pero doon sa Dubrovnik is most of hotels at saka mga basta coffee shop na malapit sa yun sa mga dagat is close po yan kasi nga walang mga turista na pumupunta kasi nga ang lamig, di ba? So magbubukas yan sila, magre-resume sila ng March. March sila magbubukas na sa kanilang ng mga tourists dito sa basta sa isla, pero sa city open naman siya. Tapos ito po pala yung mga nilalakad ko. Ayan po sa lahat po ng inspiring na pupunta dito. So yan po yung lalakarin natin pag andito na tayo sa bansang Europa. So more on lakad dito, exercise na rin sa katawan mo. So sanayin mo na yung sarili mo sa paglalakad kasi more on lakad dito kasi bihira lang po yung mga company na may mga yung transportation na door to door. Ang dito po is more on bus. Sasakay ka ng bus tapos sasakay ka ng tram. Yan yung pinaka nila dito, yung transportation papuntang trabaho. So kailangan mo rin mag-advance kasi malayo yung bahay mo. Kagaya ko ngayon, dalawang sakay ako, tapos kaya mag-advance ako ng mga 1 hour and 30 minutes. Dapat alis ka na ng bahay kasi minsan traffic, yung parang ganun. Kung mawala ka, at least may ka advance na time po para makabalik sa lokasyon na pinuntahan mo. Ganyan talaga yung yung mga sit-up pag bago ka. Syempre mawawala ka talaga sa isang lugar kasi hindi mo pa kabisado. Kagaya ko nga nung nilagay ako. So first ko sa city, nilagay ako sa breakfast which is 5 AM po magbukas. So yung schedule ko is 5 AM. So dapat umalis na ako dito ng 3 AM. So yung resulta is napakahirap sa akin, stressful yung schedule kasi yung bus timing is 4:30 pa pala ng umaga darating sa amin dito sa location. So papunta pa yan doon sa Labni. So malalaman nyo yan kung saan yan soon. Pero yan yung pinaka city, yung may kabayo doon. Tapos sasakay na naman ako doon ng tram or train papunta sa hotel. Mga 4 station, tapos saka ako bababa. So malayo-layo din siya. Tapos pagdating mo doon is hindi ka pa talaga maglalakad ka pa talaga niya ng 5 to 15 minutes sa trabaho mo. So ayan, na-stress ako kasi yung parang aligaga ako lagi sa trabaho. Which is hindi ko alam na may pala yung mga shortcuts na dadaanan, yung mga number ng tram kasi nga bago ako dito sa city, di ba? So sabi ko, nagpalipat na ako ng panggabi kasi nakakahiya naman na 3 araw na akong late. Nung one time nga is na late ako ng 1 hour kasi sinabihan ako ng friend ko na doon ako sasakay sa ibang station. Kasi nga may daw, pagpunta ko doon wala. So yun, pinaka worst is na wala ako. Tapos kasi nga hindi ko nga alam, di ba, kasi bago lang ako dito sa city. Pero ngayon at least may nalalaman na ako unti-unti. Kung mawala man ako, at least makabalik ako, di ba? Tapos yun, late ako ng 1 hour. Tapos nakakahiya, alam mo yun. Tapos maglakad, parang arigaga ako lagi, takbo-takbo. Tapos walang masyadong tulog. Kwento ko lang sa inyo kung anong nangyayari sa buhay ko dito. So abangan nyo pa kung ano yung mga drama ko na i-share dito sa mga OFW na aspiring. So hanggang dito na lang. God bless you everyone. Merry Christmas.